Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Pag-usapan po natin ngayon itong mga ginagawang effort itong si Senator Ping Lacson dito sa Blue Ribbon Committee. At of course, kasama na rin dito, tatamaan na rin siguro dito sa komento natin, yung effort na ginagawa ng ombudsman para i-prosecute or para habulin itong mga magnanakaw, itong mga na-involved sa anomalya tungkol dito sa flood control projects. At alam naman natin na ito nga si Bong Revilla ay nakakulong na nga dahil paglabas ng kanyang arrest warrant ay sumuko na ito. At meron na ring arrest warrant itong mga ilang DPWH officials na ang alam ko, tinurn over na ng Senado. Yung mga nakadetine diyan sa Senate na sila Bryce Hernandez, sila Mendoza, at hindi ko maalala yung isang pangalan, ay isinuko na rin yata ng Senado doon sa Sandigan Bayan. Anyway, ang gusto ko pong itakel, ang gusto ko pong i-discuss ng medyo detalyado rito ay tungkol dito sa mga aligasyon na tila meron daw effort ang Malacanang, ang ombudsman, at parang ini-involve na rin dito, dinadamay na rin dito yung Blue Ribbon Committee. Ito yung effort na sinasabi nila na mukhang i-absuelto or mukhang hindi idadamay itong si Chis Escudero dito sa mga nangyayaring mga investigasyon. Naiintindihan ko din naman yung damdamin ng mga maraming kapwa nating Pilipino na sadyang naiinip dito sa nangyayaring mga investigasyon. Dahil nga, alam na alam natin kung gaano kalawak, gaano kalaki yung mga nangyaring nakawan. At talaga namang mauubusan ka ng pasensya pagka ikaw ay nakamasid, yung araw-araw mo siyang binabantayan, pinapanood mo, pinapakinggan mo yung mga developments tungkol sa investigasyon. At marami talaga ang nababagalan. Pero dapat pong maintindihan natin. Itong ginagawa, hindi sa dinidepensahan ko itong gobyerno sa ginagawa ng efforts. Itong nangyayaring paglabas ng mga arrest warrant para dito sa mga taong mga kasama rin sa mga na-involved. Kagaya nga nitong sila Bong Revilla na lumabas kahapon ang arrest warrant at ganoon na rin sa ibang engineers. At yung mga naunang arrest warrants doon sa batch naman nitong si Sara Diskaya. Alam nyo, kung tutuusin natin, kung nalalaman nyo lang, kung naiintindihan nyo, anong klaseng justice system meron tayo rito na napakabagal. Ito pong pangyayari na pagkakalabas ng mga arrest warrant mula doon sa pagka-aresto ni Sara Diskaya hanggang dito sa pagka-aresto ni Bong Revilla, napakabilis po nito. Magalit na kayo sa akin, pero ang totoo niyan, ang bilis po nito. Talagang ginagawa ng gobyerno, wag na muna natin sabihin gobyerno, ginagawa po ng ombudsman, ginagawa ng Justice Department, at nagpa-participate ng maayos itong si Senator Ping Lacson para mangyari ang dapat mangyari at mapabilis ang ginagawa ng pag-prosecute, paghabol sa mga taong involved dito. At of course, wag natin kakalimutan, nakatulong din yung ICI dito. Dapat nga, may pahiwatig na ang presidente na madidissolve na yan dahil patapos na ang trabaho daw nila. Ako gusto ko ring intindihin yan. Gusto ko ring unawain yan na totoo naman na hindi siya permanent na entity. At kung smooth na ang trabaho or smooth na ang takbo ng trabaho ng DOJ, smooth na ang trabaho at pag-iimbestiga ng ombudsman at sa tulong na rin ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, tingin ko hindi naman ganun kalaking issue na mawala itong ICI para sa akin. So, sa akin, kung i-dissolve man ang ICI, na sa tingin ko ay mangyayari naman talaga,
in the near future. Magtrabaho lang ng maayos, dagdagan lang ng tauhan itong ombudsman at ang DOJ ay tumutulong din at ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee ay nakakatulong. Sa tingin ko sapat na yan. Huwag natin bombahin na negative comments ang ating mga agencies na nagsisikap at ginagawa naman ng maayos ang kanilang trabaho. At again, balikan natin yung tungkol kay Senator Chis Escudero. Hindi po ako naniniwala na itong si Senator Chis Escudero ay sinasadya ng mga agencies na ito na palusutin at huwag madamay dito. Dahil ikinokonek nila, dahil very close daw kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa tingin ko, kung mag-a-analyze tayo ng malalim tungkol dito, hindi po magiging madali na ang mga pangalang Revilla, Jinggoy Estrada, itong mga Diskaya at iba pang mga pangalan, itong sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara at iba pang mga engineer sa DPWH. Hindi po madaling iiwas si Senator Chis Escudero dito. Kung ang mga taong binanggit ko ay sasabit at siguradong sasabit naman, hindi ko ma-imagine paano mong palulusutin itong si Senator Chis Escudero. Ganun na rin itong si Congressman Romualdez. It's a matter of time. Gumagawa lang talaga ng malalim na pag-iimbestiga tungkol dito dahil alam nyo naman, pagdating sa mga ganitong klaseng kaso, alam natin na yung mga pinuno, gaya rin ng mga napapanood natin sa mga pelikula, palagi ang mga pinuno, ano yan, layered. Bago ka makarating sa kanila, ang dami mong layers na pagdadaanan bago mo sila ma-implicate. Similar po yan sa totoong buhay. Yung napapanood natin sa pelikula na layering, pagdating sa mga sindikato, pagdating sa mga organized crime, hindi ko po sinasabing organized crime itong kinabibilangan ng mga senador na to at ng ating ng dating speaker na si Romualdez. Hindi po ganon. Pero kung pagbabasihan natin yung mga napapanood natin sa pelikula ng mga organized crime, mga sindikato, organized syndicate, ganito rin po ang layering yan. Hindi po ganon kadali na makarating ka doon sa pinuno. It's not going to be given to you on a silver platter. Mahirap po yan. Dahil siyempre, alam nila na merong illegal doon sa ginagawa nila. Lahat ng klaseng layering, lahat ng klaseng cover-up, gagawin nila bago makarating sa kanila ang investigasyon. So, ganun po yun. Pero hindi ako naniniwala na itong sila Boying Rimulya, itong sila Ombudsman Boying Rimulya, itong DOJ, at itong si Senator Ping Lacson na gumagawa rin ng investigasyon sa Senado, isasadyain. Sasadyain nila na wag makarating ang kanilang pag-iimbestiga doon sa mga pinuno. Imposible pong gawin yan eh. Kung medyo naiintindihan mo ang frame of mind ng mga nag-iimbestiga, hindi po magiging makatotohanan ang ginagawa mong pag-iimbestiga na meron kang iiwasan tao. Gusto mo ng katotohanan, pero pag may isang tao na gusto mong huwag ma-implicate, ay iiwas mo. Especially po kung pag-uusapan natin dito ay yung mga matataas ang katungkulan na may poder sa pag-aaproba ng budget. May poder sa pagpaparelease ng mga pera. Hindi po ganun kadali yun. Kaya sabi ko nga, ayoko rin namang maging isang negative. Ayokong puro negative ang ibabato ko sa mga agencies na to na nagsisikap at ginagawa ng tama ang kanilang trabaho. Ayoko naman na ma-discourage sila, sumama ang loob nila dahil meron tayong pagdududa. Yung pagdududa,
kahit papano, lahat tayo meron yan. Pero dapat uunawain natin at bibigyan natin ng credit yung mga ginagawa nila kung tama ang ginagawa nila. Huwag po tayo magsasalita ng mga negative na wala naman tayong concrete na basihan. Katulad yan, paano mo sasabihin na itong si Chis Escudero ay iiwas nitong mga nag-iimbestiga na to? Ano ang pinangahawakan mong ebidensya? Hindi po maganda yon, hindi ba? Para sa akin kasi, bukod sa sinasabi kong napakahirap gawin yan, ang logic na nakikita ko dyan ganito. Bakit mo gagawing state witness ang isang USEC, ang isang district engineer? Matataas na katungkulan po yan. Kung ikaw ay magtuturo lang ng mga ka-level mo, ng mga mas mababa sa'yo. Hindi ba? Ibig sabihin, kung ikaw ay magpapasa, kung ikaw ay kukuha ng isang state witness na nasa level ng USEC, hindi tayo masisihan kung ang ituturo lang yan ay yung mga kapwa niya USEC or yung mga engineer diyan sa baba. Yung mga engineer na mas mababa ang katungkulan sa kanya. Yun po ang nakikita ko logic yan. Siguradong sigurado, hindi tayo magiging masaya kung hindi makakapagpakulong tayo ng mga senador. Kung ang witness mo ay isang USEC na katulad ni USEC Bernardo. O mga executive na mas matataas ang posisyon sa kanya. Yun po ang logic na nakikita ko dyan. Para bang, alam mo yung angling, yung namimingwit ka ng isda. Hindi naman kasi logical, hindi proportionate, at hindi sulit. Kung ikaw ay mamimingwit, ang pain mo ay prawns, yung malalaking hipon or sugpo, para makahuli ka lang ng galunggong. So yun po ang logic. Hindi ko nakikita na ikaw ay magpapain ng expensive na prawns, malalaking sugpo, para manghuli ka lang ng galunggong. Yun po. At siyempre, kung ang iyong state witness ay isang USEC, ibig sabihin yan, siya ay nakakadiretso doon sa mga malalaking isda. Kasi nga, base na rin nga sa testimony ng mga engineer diyan sa baba, sa DPWH, hindi naman sila nakakalapit doon sa malalaking isda, doon sa mga senador, doon sa mga politiko na tumatanggap ng kickback. Ang nakakadiretso lang, base na nga rin sa testimony nitong si USEC Bernardo, siya mismo ang nagdi-deliver ng pera. Kaya yun po ang nakikita kong logic. Kung ikaw ay kung ikaw manghuhuli ng isda, mamimingwit ka, at magpapain ka ng sugpo, ng prawns na malalaki, na expensive, wag mo naman palitan ng galunggong yan. Otherwise, bakit magpapain ka ng hipon kung ang gusto mong hulihin ay galunggong? Maliliit na isda. Ibig sabihin, malaki ang tinatarget mo dahil kinuha mo ngang witness ay isang USEC. Nasa mataas na level na siyang may direct ring contact, na siya ring may information at merong connect doon sa mas matataas sa kanya. Whether mga congressmen yan, at most likely, kasama na ang mga senador dyan. Hindi ko nakikita na palulusutin si Chis Escudero dito. Kung sasadyain nila na palusutin. Kung si Chis Escudero man ay makakalusot dito, ang ibig sabihin po niyan, wala talagang ebidensyang nakuha para talagang ma-involve or para diretsong makasuhan itong si Senator Chis Escudero. Yun po ang pwedeng mangyari. Kung talagang hindi ma-implicate itong si Chis Escudero, ganun na rin itong si Congressman Romualdez. Kung hindi po mahanapan ng ebidensya. Pero yung sasabihin nyo na mukhang sinasadya, hindi po ganun kadaling gawin yan. Halatang halata po yan, at
ang unang-unang papalag dito. Ito ring mga government officials na nadawit na. Especially yung mga nakulong na at yung makukulong pa. Dahil alam ko, meron silang connect dyan. Itong mga ito, especially kung mga senators yan, mga congressmen yan, may connect yan. Alam nila yung galaw ni Chis Escudero, alam nila ang galaw ni Romualdez. Kaya hindi ganun kadali na sila ay iiwas dyan na hindi papalag itong maipakukulong na mas mababa sa kanila. So yun po ang nakikita ko dyan. At yun nga, doon din sa i-reiterate ko lang, yung ating justice system ay ever since napakabagal. Since time immemorial, ganito na po ang justice system natin. Napakabagal po. Pero itong ginagawa ngayon, laban dito sa may mga anomalya dito sa flood control project, na to, nabibilisan na rin ako. At ako naniniwala na talagang nadala lang ng emotion itong si PBBM nung sabihin niya na marami siyang ipakukulong. Maraming malalaking pangalan ang magpapasko sa kulungan. Nadadala lang siya ng emotion. Mukhang nabigla rin siya dito. Pati na itong si Ombudsman Boying Rimulya. Dahil kahit ako nagulat nung sabihin nila yan. Dahil alam ko, ang hirap gawin yan. Sa dami po ng pera nitong mga inaakusahan natin, they can hire the best lawyers that money can buy. At ang masakla pa po niyan, kung talagang mapapatunayan natin. Well, sa ngayon pa lang, marami na naghuhusga sa kanila na ang perang ginagamit nila, pambayad sa mga abogado nila, yung mga nakulimbat din nila sa gobyerno. Pera din ng mamamayang Pilipino. Yun po ang pinakamasaklap. Sinasabi ko talaga, naniniwala ako na nabigla lang sila doon sa sinabi nilang marami silang ipakukulong at magpapasko sa kulungan. Hindi po talaga ganong kadali yan. Ito ang isa pang good example na sasabihin ko sa inyo na nabanggit ko na rin sa aking mga nakaraang episode. Ang Supreme Court, malapit na mag 1 year yung petition dyan tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. Kailan pa yon? Next month, 1 year na. Wala pa pong desisyon. Yung pong mga petisyon na ginawa ng mga abogado nitong si Digong Duterte doon sa pagkakakulong niya, sa pagkakadala niya sa dahig. Hanggang ngayon, wala pa pong resulta diyan sa Supreme Court. Ganyan po katagal ang sistema dito sa atin. Bakit doon walang pumapalag? Bakit hindi nyo sabihin pagkatagal-tagal umaksyon ng Supreme Court? Ilan sila dyan na mga lawyers? Ilang mga justices yan? Pero hanggang ngayon, wala pa pong resulta. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Tapos ito, yung ginagawang pag-imbestiga, pagpapakulong at paghahabol sa mga na-involve sa anomalya ng flood control, galit na galit ang maraming tao. Iilang buwan pa lang po yan. Kung ikukumpara natin doon sa walang gumagalaw, doon sa hindi gumagalaw na petisyon doon sa Supreme Court, isipin po ninyo yan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento. At pakishare na rin po sa ating mga kilala, mga kaibigan. Nang sa ganon ay lumaki-laki at matulungang lumaganap ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.